Magandang araw, Boss Jasper. Ako po si TikTok Bay. Sana po magustuhan niyo po itong ipinadala ko. Nangyari po ito sa aking pinsan nung araw ng libing ng lola namin. Naniniwala po ba kayo sa sunod na kaluluwa kapag hindi mo raw nabindisyonan ang kabaong ng isang namayapa? Nung nangyari po ito sa pinsan ko, mag-isa lang siya sa bahay dahil umalis ang kanyang mga magulang. Narito po ang kwento. Nangyari ito sa pinsan ko pagkalibing ng aming lola. Siguro si lola ang pinakamabait na tao na nakilala namin, kahit minsan masungit ito. Namatay si lola dahil sa pneumonia kasi hindi na naagapan. Lahat kami ay naghagis ng bulaklak sa ataol at naglagay ng holy water sa libing ni lola. Ngunit ang aking pinsan ay hindi man lang naglagay ng bulaklak o nagsaboy ng holy water. At ayon sa pamahiin, masama daw ito dahil baka dalawin ka ng yumao mong kamag-anak. At hindi nga ako nagkamali dahil ayon sa kwento sa akin ng pinsan ko, hindi daw siya pinapatulog ni lola. Minsan nga daw ay umaamoy ang bulaklak ng patay sa kanilang bahay, partikular na sa kanyang kwarto. Nagkibit balikat na lang siya sa mga nangyayaring pagmumulto ni lola hanggang sa naulit ang pangyayaring hindi niya makakalimutan. Umalis ang mga magulang niya at si Giselle lang ang mag-isa sa kanilang bahay nang biglang bumukas ang telebisyon nila kahit walang nagbubukas at di nakasaksak ang saksakan. Patay sindi ng patay sindi daw ang telebisyon na parang pinaglalaroan ng kung sino. Nagulat na lang siya nang biglang sumara ang pinto ng kwarto niya at nangamoy ang masangsang na amoy at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Halos mawalan siya ng ulirat nang makita niya kung sino ang nakahiga sa kama niya. Dahil walang iba kundi si lola. Nakasuot pa ito ng pangburol at parang may gustong ibulong sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapit ang tenga niya at doon narinig niya ang gustong ibulong sa kanya ni lola. At ang sabi nito, "Hindi kita patatahimikin. Hindi kita lulubayan hanggang di kita na isasama sa hukay." Napaatras siya bigla dahil sa narinig. Pagtingin niya kung nasaan si lola, laking gulat niya kasi wala na ito doon at nagulantang siya sa mga sumunod na nakita dahil nabasa niya sa pader ang mga salitang, "Isusunod na kita, apo, kaya magtago ka na." Sobrang takot ang nararamdaman niya nung mga panahon na yon, lalo na nang makita niya si lola sa di kalayuan na nakalutang at pilit na inaabot ang kanyang kamay. Napasigaw na lang siya nang biglang may kumabig sa balikat niya. "Uy, anak, binabangungot ka!" Wika ng kanyang ina at dun na siya nahimasmasan at biglang nagdasal at naglagay ng bulaklak sa kanilang altar at taimtim na ipinapanalangin ang kaluluwa ni lola. Hanggang dito na lang po, Sir Jasper. Maraming salamat po sa inyo. Ang kwentong matutunghayan nyo ngayon ay ang sarili kong karanasan way back 2010. Galing ako noon sa Quezon City Hall
Kumuha kasi ko nun ng NBI clearance eh. Mga bandang 12:00 ng tanghali nang matapos ako. Habang naglalakad na ako sa isang mahabang hallway ng City Hall, sa gilid kasi nun may mga upuan. Doon ko nakita yung isang babae na ang edad mga nasa mid-40s, tapos nakasuot ito ng disenteng damit. Napatingin ako dito dahil ramdam kong nakatingin din ito sa akin. Siguro naman, minsan, kahit kayo, nararamdaman yung may nakatingin sa inyo, di ba? Balik tayo sa istorya. Pinabayaan ko na lang ito at nagpatuloy na ako sa paglalakad papunta sa sakayan mula City Hall pabalik sa Novaliches Bayan. Inabot din ng 1 oras ang biyahe, kaya nang makarating ako sa bayan, laking gulat at pagtataka ko nang bigla kong makita yung babae na nakita kong nakaupo sa City Hall. Nakapwesto naman ito ngayon kung saan ako sasakay papunta sa lugar namin. Pinabayaan ko pa din at hindi ko na lang pinansin. Sabay kaming sumakay sa iisang jeep. At habang nasa biyahe kami, ramdam kong nakatingin ito sa akin. Pilit ko lang na tinitiis na huwag siyang lingunin. Ngunit sa bandang huli, nilingon ko pa din ito. At tama nga ang hinala ko dahil nakatingin nga ito sa akin. Ibinaling ko uli ang aking paningin sa ibang direksyon. Kinakabahan na ako nung time na to dahil hindi ko alam kung bakit niya ba ako tinitignan. Kaya laking tuwa ko nang tumapat na ang sinasakyan naming jeep sa kanto ng lugar namin. Dali-dali akong pumara at nung pagbaba ko, nilingon ko pa ito. Nakita kong nakatingin pa din siya sa akin. Pinabayaan ko na kasi nga nasa kanto na ako ng lugar namin eh. Malapit na lang ang lalakarin ko. Ngunit sobra-sobra yung takot na naramdaman ko nung may makita akong babae sa di kalayuan. Pasalubong ito sa akin at nung makalapit, namukaan ko ito at hindi ako po pwedeng magkamali dahil ito yung babaeng nakita ko sa City Hall at nakasabay ko sa jeep. Di ba nga, nauna akong bumaba at nung pagbaba ko, nilingon ko pa ito. Kaya sobrang takot yung naramdaman ko. Lalo na nang tumapat ito sa akin kasi nakatingin ito sa akin habang nakangiti. Napatakbo ako ng mabilis pauwi ng bahay at naikwento ko sa mama ko yung nangyari sa akin. Pinagsabihan pa nga nila ako na pag may ganun daw na pangyayari, huwag akong didiretso sa bahay para hindi daw sa mismong bahay mapunta yung sumusunod sa akin. Binilinan din nila ako na maglagay ng asin at bigas sa bulsa para makaiwas sa mga espiritong sumusunod. Kagaya nga ng nakita kong babae sa City Hall. Sa katunayan, 1 linggo akong hindi lumabas ng bahay nang dahil sa takot. Kasi baka paglabas ko, makita ko na naman yung babae. Sobrang natakot talaga ako nung time na yon. Tsaka nangyari pala ito pagkatapos nung nangyari sa aming magkakaibigan. Kung napakinggan nyo na po yung kwento kong sanib, after po nun ito nangyari. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyo. So, ayun nga mga master no. Sana ay nagustuhan nyo yung kwentong ipinadala sa atin ng sender na si TikTok Bay. At sana rin natakot kayo sa naging experience ko no. Grabe talaga yun. Yung sa kwento ni TikTok Bay no, nakakatakot yung nakita niyang nakasulat sa pader no. Kahit nabangungot yun, putik. Baka naihina ako nun habang natutulog. O siya, bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang i-shoutout sila. TikTok Bay ng Pinas, Eriza Miguel, Rodelyn Estrera, Paulo Gravides,
Teresita Sareno, Bambam Nietes, Sandro Continente, Resma Danco, Michelle Cedron, Lawrence Kamaklang, at kay Ma'am Bels Malbas. Maraming salamat po sa inyo. At shoutout na rin sa mga bago nating subscriber at mga silent listener, pati na rin yung mga nakikinig at nagtatrabaho na nasa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So paano? Hanggang sa muli!